So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong napaka-harsh na comment, and I would like also say na ad hominem na komento ni Senator Bato de la Rosa dito kay Perse Sendanya. Kasi imagine na, as a government public official, syempre leader ka. Tinutularan ka ng ibang mga Pilipino. Madaming umiidolo sa'yo, madaming humahanga sa'yo. 'Di ba? Tapos magkokomento ka ng napaka-offensive, nagbabody shame ka, napaka-insulting na komento sa isang tao na miyembro ng House of Representatives na kino-call out lamang yung public accountability and transparency. Kasi ganito yung simula niyan, mga minamahal. Nakita nyo itong sinabi ni Sara Duterte. Sabi ni Sara, alam nyo, mas masakit pa ang maiwan ng boyfriend or girlfriend kaysa ma-impeach ka ng House of Representatives. So, sa madaling sabi, mga minamahal, pinapakita ni Sara Duterte na I am not affected sa impeachment ninyo. Oo, kasi 'di ba 215 lawmakers ang pumirma dito nga sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Which is itong punto lang na to, mga minamahal, yung pag-usapan natin na nung sinabi niya, sabi niya, alam niyo, mas masakit pang maiwan ng boyfriend or girlfriend kaysa ma-impeach ka ng House of Representatives. Napakomento itong si Representative at Akbayan Party List Perse Sendanya. Ang sabi niya, yan. Maayos naman yung kanyang komento. Sabi niya, gusto mong sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowaan, usapin ito ng public accountability at pananagutan. Which is, tama lang naman, mga minamahal. Kasi, kailangan mong sagutin yung patungkol sa ill-gotten wealth, which is nakalagay din doon sa loob ng article of impeachment. Yung mga assassination threat mo na remarks na ginawa sa ating presidente, kailangan mong sagutin yon. Lahat kailangan mong sagutin. So, wag mong i-compare na mas masakit yung iniwan ka ng jowa or ganyan kaysa kang ma-impeach. Wag mong i-compare doon yung feelings mo. Ang dapat mong sagutin sana yung public accountability and transparency. Kung po pwede sana. Now, itong si Bato de la Rosa, masyadong below the belt yung kanyang komento. Yan Yan yung comment ni Bato de la Rosa dito kay Perse Sendanya. Yan yung nag-comment. Makikita nyo naman kasi, mga minamahal, na medyo, syempre, hindi sa pagbabody shame, yung kanyang posture kasi, I don't know kung may sakit itong si Perse Sendanya, pero sana hindi umabot sa punto na nanlalait, yung nang babody shame, diba? So, alam mo naman na ganito, ibabody shame mo pa. So, kawalan ng respeto yon. Yan yung mukha ni Sendanya. Mas okay na yung ganyang mukha, at least, kino-call out yung public transparency and accountability, kaysa naman sa mukha ng ganito, diba, na pumapatay ng mga Pilipino. So, ano yung sabi ni Bato de la Rosa? Basahin natin. Sabi niya, yang mukha mo, sinapak ng di natin alam kaya ngiwi. Lumapit ka nga dito kasi sasapakin kita sa kabilang mukha mo para balanse. Tama ba yun? Napaka-harsh, napaka-offensive, napaka-hitting below the intellect, napaka-upsetting, diba, napaka-harsh, offended, below the belt. Yung komento ni Bato de la Rosa, like parang, hindi ka nag-iisipan. Diba? Nagigets ninyo? Nang body shame ka na, offensive pa yung mga binitawan mong salita, na dapat sana naaayon yung sinabi mo sa naging komento ni Perse. Ang problema kasi, mga minamahal, napaka-unbecoming yung komento ni Bato de la Rosa. Like, anong connect? Bakit ka nag-body shame? Yung komento lang naman
ni Percy is patungkol sa accountability and transparency. Dapat doon sana kayo nag-focus. Hindi nyo pinag-focusan yung muka. Di ba? Tapos mamaya, manggagaslight na naman kayo na kayo, pinagtutulungan kayo. Iba talaga yung humor nila, no, mga minamahal. Like, ang hilig nila sa mga threat, ang hilig nila sa mga harsh moves, ang hilig nila sa pagiging bayolente. Tingnan niyo itong si Sara Duterte. Sobrang bayolente. Diba? Nanapak ng sheriff. Diba, mga minamahal? Pinagbantaan, napapatayin si First Lady, PBBM, House Speaker. Pupugutan niya daw ng ulo si PBBM. Ipapatapon niya daw ang bangkay ng former president na si Ferdinand Marcos Edralin Sr. Diba, ang hilig nilang maging bayolente. Bakit naman ganun? Hindi yan yung ibig sabihin ng kamay na bakal, ha? Iba yung ibig sabihin ng kamay na bakal sa pagiging bayolente. Diba? Ano siya eh? Sa madaling sabi, itong si Bato de la Rosa, talo sa isang debate, kaya wala siyang ibang ginawa, kundi limang insulto na lang. Tingnan nyo, yung ganyang gawain is a loser pulse yan. Mga minamahal. Sana man lang, itong si Senator Bato de la Rosa, inisip man lang na respetuhin niya yung kanyang dignidad. Sana man lang inisip niya na dapat kailangan kong respetuhin ang aking office. Hindi man lang niya pinag-iisipan yung kanyang sinabi. Diba, nagigets ninyo? Walang mindful way, walang think before you click or think before you speak na ginawa itong si Bato de la Rosa. Diba dapat sana, you should be a respectable elected official. Kaya nga lang sa pinapakita mo, parang kababuyan to eh. Nire-respeto ka ng iba, diba, mga minamahal, tapos ikaw hindi mo nire-respeto yung sarili mo. Dapat ganito eh, hindi ito mailagay sa bilang senator judge ng impeachment trial. Kasi ngayon, nakikita niyo yung kanyang yung kanyang kilos. Diba? Nagkomento lang patungkol sa public accountability kay Sara Duterte, itong si Percy, naggalit siya. Dapat ito hindi itong maging senator judge, senator judge ng impeachment trial kasi masyadong bias. Diba? Ad hominem tong kanyang ginawa eh. Sobrang ad hominem, walang intellect yung kanyang argument. Nakakahiya, mga minamahal. Diba? Pang-insulto to. Sabihin na lang natin ang ngiwi yung mukha ng ng mga iba niyang kababayan. Yung mga ngiwi na yun, sa tingin mo, iboboto ka? Gawa na lang yung mukha, kasi sabihin na natin may disability or PWD. Diba? Mga minamahal, nakakahiya itong kanyang ginawa. Pang-iinsulto to sa may mga sakit. Walang respeto itong si Bato de la Rosa. Sabi ni Norma Shari, that is a very irresponsible statement coming from a senator. Insulting or making unnecessary attacks on the physical appearance of a person is unethical and deserves condemnation. Bato should not be onion-skinned when it comes to public issue that affects public funds. This is an issue of accountability. This impeachment trial is the proper venue for BP to respond to all accusations that are thrown her. Diba? At saka si Sara Duterte na din mismo nagsabi na sige, impeach nyo ako para pumunta ako sa impeachment trial kasi masyado daw hinaharsh yung kanyang tauhan sa DepEd sa OVP. Diba tama naman yun eh. Umattend si Sara Duterte sa right forum. Kaya nga lang, ewan ko dito kay Bato de la Rosa, napaka, yung bunganga, about bad-mouthed. Diba? Nakakahiya. Diyan yung marirealize mga minamahal, yung attitude ng isang public government official. Senator pa naman siya, no? Tapos siya yung nagko-construct ng mga ganyang offensive words, diba? Offensive statements. Nakakahiya.
Tatak Duterte daw, napaka-violente. Parang si Bato de la Rosa, no? Kind of a bully. Napaka-bully na senador. Kapag binigyan siya ng smart argument, ang gagawin niya, kapag di siya makasagot, tatapon na lang ng mga basurang punto. 'Di ba? Smart, tapos ito naman basura. Ganyan na lang yung gagawin niya. Hindi niya kayang manalo sa isang logic Kaya gumagawa siya ng ad hominem effects, body shaming, inaatake na lang yung tao. Ganyan, daming ganun Di ba mga minamahal, hindi makapanalo sa isang argumento, kaya nanlalait na lang ng pagmumuka. Di ba? Ganyan ba yung gusto ninyo? Utak gago talaga tong si Bato, no? Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Comment lang kayo mga minamahal, like and share, and subscribe for more updates.